Magandang araw po. Kumusta po kayo? Kumusta po ang mga tagapakinig ng iyong programa? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Sumulat po ako sa inyong programa, baka sakaling matulungan niyo ako sa aking problema tungkol sa pag-ibig. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Kevin. Matagal na po akong sumusubaybay sa inyong programa. Akala ko hindi na ako magkakaroon ng problema tungkol sa pag-ibig. Nagkamali pala ako. Talagang maraming nagkakamali sa maling akala. Ganito po kasi, mayroon po akong asawa, 5 taon na po kaming kasal. Subalit wala pa po kaming anak. Hindi po kami araw-araw nagsasama dahil isa akong OFW, isa akong engineer sa bansang Amerika. Kahit malayo kami sa isa't isa, hindi naman napuputol ang aming komunikasyon. Araw-araw kami nag-uusap ng aking asawa. Siya nga po pala, itago na lang natin siya sa pangalang Jessica. Siya ay nagtatrabaho sa opisina bilang Human Resource Manager. Ewan ko nga ba, maayos naman ang aming mga trabaho, anak na lang ang kulang. Sabik na akong magkaanak kami sa loob ng 5 taon naming kasal. Mag-6 na taon na kami. Plinano kong umuwi ngayong taon para makasama ko ang aking asawa. Excited na akong makasama siyang muli. Bubuuin ang aming pamilya, ang dami kong mga pangarap para sa aming dalawa at para sa magiging anak namin. Wala po kaming problema pagdating sa pera. On time ako nagpapadala sa kanya at malakihan din ito dahil nga nasa Amerika. Pagka-graduate ko ng college, dito na ako sa Amerika nagtatrabaho hanggang ngayon. 10 taon na ako rito. Oras na para magbakasyon ng 1 taon at ilaan ang aking oras sa aking asawa. Namimiss ko siya ng sobra. Yun nga lang, wala pa talaga kaming anak. Nakakalungkot isipin. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa na bibiyayaan din kami ng isang anak o higit pa sa isa. Ang saya-saya siguro namin ni Jessica kung buo na ang aming pamilya, no? Kung mangyayari man yan, hindi na ako babalik ng Amerika. Malaki-laki na rin ang naipon ko. Magpapatayo na lang ako ng construction firm para hindi ko na sila iiwan pa. Mahirap mawalay sa minamahal, malungkot ang palaging mag-isa. Isang araw, tinawagan ko si Jessica. Walang sumasagot. Nababahala ako. Hindi ako mapakali. Panay ang message ko, hindi binabasa. Sa loob ng 1 linggo, paulit-ulit kong ginagawa ang pag-communicate sa kanya. Hindi ko na siya makausap. Hindi ko alam ang nangyayari sa Pilipinas. Hindi ko na alam ang nangyayari sa kanya. First time ito mangyayari sa amin na hindi kami nag-uusap. Kinakabahan ako. Hindi ko na rin muna pinaalam sa mga kapatid ko na uuwi ako. Dumating na ang araw na uuwi na ako ng Pilipinas. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ko. Excited na kinakabahan. Hindi ko alam ang nangyayari kay Jessica. Wala rin akong natatanggap na balita mula sa kanya. Sa mahabang oras ng aking biyahe, nakalapag na rin ako sa airport ng Pilipinas. Malaki rin ang pinagbago nito. Huling tapak ko rito ay 3 taon na ang nakalipas. Sa wakas, nandito na rin ako. Gabi na nang dumating ako, past 8 p.m. na. Sumakay ako ng taxi at dumiretso ng Makati, kung saan kami nakatira ni Jessica. Isa itong condominium. Hindi naman problema sa akin kung paano ako papasok. May sarili akong susi. Pasado 9 ng gabi nang nakarating ako sa building. Matraffic kasi. Ito lang ang hindi nagbago sa NCR region. Bumaba ako ng taxi. Pagkatapos ay pumasok na ako sa loob ng gusali. Nasa 10th floor ang unit namin. Nang nakarating ako sa unit namin,
nakita ko na ang liwanag sa loob. Binuksan ko ang pinto gamit ng susi na dala ko. Mula sa pinto, nakita ko si Jessica na nagluluto at may lalaking yumayakap sa kanyang likuran. Hindi ko sinasadyang mahulog ang backpack na dala ko sa kaliwang balikat. Napalingon si Jessica sa akin. Tingnan ko siya mula ulo hanggang sa tiyan. Buntis siya. Malaki na ang kanyang tiyan. Napatulala ako sa kanya at sa lalaking nakatayo sa tabi niya. Hindi ako nag-eskandalo. Hinihintay ko silang magsalita. Nang una ko silang makita, pagpasok ko ng pinto, ang saya-saya ni Jessica. Ngayon, nang makita ko na hindi inaasahan, ang saya sa mukha niya ay napalitan ng lungkot. Ang gusto kong masurpresa siya, ako pala ang nasurpresa. At napakasakit nito. Hindi ko alam kung tutuloy pa ako sa kwarto ng aming kondo. Hindi ako handang marinig ang sasabihin nila. Pagod na pagod ako mula sa biyahe. Gusto ko magpahinga, subalit hindi doon sa kondo namin. Sa totoo lang, kondo ko yun. Binili ko yun bago kami kinasal ni Jessica. Hindi ko siya masisisi dahil si Henry ay palagi sa tabi niya. At ako naman ay napakalayo. Hindi ko maibibigay agad ang pangangailangan ng aking asawa. Pero nasasaktan ako. Sobrang sakit ang ginawa sa akin ni Jessica. Hindi ko na kailangan pang marinig ang mga paliwanag niya. Ang huling sambit ko sa kanya ay magpapaanal kaming dalawa. Sa lalong madaling panahon, kailangan na itong maisagawa bago ako bumalik ng Amerika. Ang sakit-sakit na nakita ko. Wala man lang akong salitang narinig sa kanila. Umalis ako sa kinatatayuan ko, dala-dala ang mga gamit ko. Habang naglalakad ako, narinig ko ang mga yapak na sumusunod sa likod ko. Lumingon ako, nakita ko si Jessica. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi. Nanghihinayang ako sa aming relasyon. Hindi ko siya magawang ipaglaban. Buntis siya sa lalaking yun. Kasal nga kami, wala naman kaming anak. Hindi sila kasal, subalit magkakaroon sila ng sarili nilang anak. Talo ako. Ayokong makipagkompetensya sa batang isisilang. Habang nakatingin ako sa kanya, tinanong ko siya kung ilang buwan na ang pinagbubuntis niya. Sabi niya 5 buwan. Kung alalahanin ko, okay pa kami noong nakaraang 5 buwan. Nag-uusap pa kami, masaya pa kami, pero hindi ko alam na buntis pala siya sa ibang lalaki. Tinanong ko siya kung bakit niya ginawa. Nasa corridor kami ng aming unit. Humingi siya ng tawad sa akin. Mahal daw niya si Henry, pangalan ng lalaki. Hindi ko siya masisisi dahil si Henry ay palagi sa tabi niya. At ako naman ay napakalayo. Hindi ko maibibigay agad ang pangangailangan ng aking asawa. Pero nasasaktan ako. Sobrang sakit ang ginawa sa akin ni Jessica. Hindi ko na kailangan pang marinig ang mga paliwanag niya. Ang huling sambit ko sa kanya ay magpapaanal kaming dalawa. Sa lalong madaling panahon, kailangan na itong maisagawa bago ako bumalik ng Amerika. Makalipas ng 6 na buwan, malaya na si Jessica. Malaya na rin ako. Ipinaubaya ko na siya kay Henry. Babae ang anak nila. Kamukhang kamukha ni Jessica. Bago ako umalis papuntang Amerika, nagkapatawaran kami. Doon na ako na malagi sa Amerika. Binuhos ko ang aking oras sa aking trabaho. Nagpatayo ako roon ng sariling construction firm. Ang sakit ng aking nadarama. Maghihilom sa hindi inaasahang panahon. Maraming salamat at napili niyo po ang aking liham. Sumasa inyo, Kevin.